Ama namin Diyos, kami po ay naririto muli sa iyong harapan. Lubos sa tunay na kami nagpapakumbaba, Panginoon, sapagkat sa iyo kami lamang umaasa. Ikaw lamang ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw lamang ang Diyos na aming pinapupurihan. Dalangin po namin, Panginoon, na lubos at tunay na pagpalain ng aming mga kaluluwa sa gabing ito. Para po kami sa pinakamahalagang bahagi po ng aming gawain. At ito ay ang magpuri at patuloy na manalig, Panginoong Diyos, sa iyong mga pangako sa pamamagitan ng mga salitang inihahayag mo sa aming mga buhay. We pray, Father God, for the working of the Holy Spirit, the wisdom, the knowledge, and the power of the Word of God must remain in us, O God. And let the Holy Spirit, Lord, continue to lead all our spirit and all our minds, O God, upang lahat ng mga salitang maririnig po namin ay maging katatagan at kalakasan ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Burahin mo ang makataong karunungan. Burahin mo ang makasalibutang karunungan. At palitan mo ito ng isang pananampalatayang katulad ng kay Kristo. Na anuman ang ihahayag mo sa aming kalagitnaan, we will accept it and we will receive it, O Lord God, as your word, as a life to our spirit. Panginoong Diyos, salamat po. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga handog para sa iyong gawain. Naway pagpalain mo sila at patuloy na pagkalooban ng lahat ng kanilang pangailangan. Sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos na mula sa iyong kalangitan, ibubuhos mo ang pagpapala. Salamat po, Ama, inangkin namin ang katagumpayan. Ito po ang aming dalangin at ibinabalik sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. First Corinto 15. Unang Korinto 15. First Corinto 15, chapter 15, verse 51 to 53. 51 hanggang 53. Unang Korinto 15, 51 hanggang 53. Sabay-sabay po tayo. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Apostle Pablo said, verse 51, I tell you a mystery. Sinabi mismo ni Apostol Pablo sa 51 na may isang hiwaga na nais niyang i-isaysay. And then he explained what is mystery. At the last serpent sound, the dead will raise incorruptible, and then we shall be changed. At ang hiwagang iyon ay tungkol sa pagtunog ng pakaka, na sa pagtunog nito ay lahat tayo ay babaguhin. And then this corruptible must put on incorruptible, and then this mortal must put on immortality. At sa panahon yun, ang lahat na may kasiraan ay babaguhin sa walang kasiraan. That's why usually almost Christian, they don't know about this mystery. Alam niyo po ba na karamihan ng mga Kristiyano hindi alam ang hiwagang ito? Because many of the mysteries purposely hide this mystery. That's why it is very hard to find. Sapagkat maliwanag na kaya ito'y tinawag na hiwaga, sapagkat mismo ang Diyos ang siyang patuloy na nagkubli nito. Kaya naman mahihirapan tayong unawain ito. That's why almost Christian, they have interest about their salvation, but not resurrection. Iyan ang dahilan kung bakit karamihan ng mga Kristiyano, totoo nga po na interesado sa kanilang kaligtasan, pero hindi po interesado sa kanilang muling pagkabuhay. Apostle Pablo said, this mysteries, post-resurrection, after post-resurrection, into the wedding ceremony of the Lamb. Kaya naman ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na pagkatapos po nito, ang muling pagkabuhay na ito, ay papasok tayo doon sa tinatawag na kasalan ng Kordero. Okay, I explained to you about
traditional Israel Jewish wedding ceremony. At ipapaliwanag ko sa oras na ito sa inyo kung ano po ba talaga yung mga kulturang ginagawa ng pagpapakasal sa Israel. One day, men visit to woman's house and then give some money to the woman's father. Kapag ikakasal na po ang isang lalaki, ito po'y kailangang dumalaw doon sa pamilya po ng babae upang magbigay po ng karampatang salapi o pera doon sa pamilya. If the father of the woman accept the money, it is already the promise, the marriage, the engagement of the marriage. At kapag tinanggap po ng mismong ama ng babae, yung inaalok na salapi ng lalaki, ibig sabihin nito'y pumapayag na silang magpakasal ang kanilang anak doon sa lalaki. After woman's father accept the money, this man also give to woman the present, special present. At pagkatapos pong maibigay at tanggapin ng tatay, yung mismong ibinigay ng lalaki doon sa magulang po ng babae, ibibigay naman po ng lalaki yung kanyang pinakaregalo doon sa babae. After this man come back to own place and preparing the house for the woman. At pagkatapos nito, babalik na po yung lalaking iyon sa kanyang tahanan upang ihanda naman yung kanilang magiging tutuluyan ng kanyang magiging asawa. That's why Jesus said, I'll go back to Father and after preparing your shelter and will come back to you. Yan ang dahilan kung bakit ipinangako ng ating Panginoong Jesus na ako'y paroroon sa Ama upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirahan at kapag naipaganda ko na kayo, ako'y muling babalik. That's why this man need time, diba, to prepare shelter for the woman. That's why usually after 1 year, one day, this man again visit to woman's house to accept the woman. Yan ang dahilan kung bakit kailangan gumugol po na mahabang panahon itong lalaki upang maipaghanda ng kanyang matitirahan, yung kanyang mapapangasawa, at maaaring ito'y tatagal ng 1 taon at kapag ito'y naipaghanda niya na, ito ang ibibigay niyang pinakaregalo sa kanyang mapapangasawa. That's why that is only the man, diba, the bridegroom can decide. After preparing the shelter, he can decide what day visit to woman's house again. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin na mismo yung lalaki na naghahanda ng kanilang matitirhan ang magdidesisyon kung kailan siya babalik, kung kailan niya matatapos yung ipinapagawa niyang tahanan. Usually, after 1 year to between 2 years, one day visit to house. At alam niyo po ba na minsan ay umaabot ito hindi lamang 1 taon, kundi maaring 2 taon bago ito bumalik doon sa tahanan ng kanyang mapapangasawa. With his friend, diba? With his friend at night, because after sundown already it is due day. That's why at night this bridegroom and his friend visit to house. At sa kanyang pagpaparoon at pagbabalik ay kailangan niyang pumaroon ng gabi sapagkat kapag lumubog na ang araw, ito'y isang araw na naman na lumipas. But problem is, the bride and then her friends, they don't know what this bride will visit the house. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na hindi rin po nalalaman ng mismong babaeng pakakasalan kasama ng kanyang mga kaibigan kung kailan ba babalik ang kanyang kasintahan. That's why after 1 year, every day, this woman, the bride, call her friends and then waiting. His husband visit to her house. Kaya naman ang ginagawa nitong kasintahang babae ay tinatawagan niya po yung kanyang mga kaibigan upang habang siya'y naghihintay doon sa kanyang pagdating ng kanyang mapapangasawa ay makakasama niya yung kanyang mga kaibigan. That's why this bride woman and then her friends already take wedding dress and then preparing lamp and oil. Iyan ang dahilan kung bakit habang sila'y naghihintay, alam niyo po ba na yung babae, inihanda niya na rin yung kanyang damit pangkasalan at naghahanda rin sila ng ilawan kasama ng kanilang langis. If the man's house near from woman's house, there's no problem because this man, the bridegroom, will come to her house
early in the evening. At masasabi nga po natin na kung malapit lamang yung tahanan ng lalaki doon sa kanyang mapapangasawang babae, maaari nga po mapapaaga pa yung kanyang pagparoon sa kanilang But tahanan. if this bridegroom's house is very far, maybe they'll arrive to woman's house midnight, di ba? Midnight. Pero kung talagang napakalayo yung tahanan ng lalaki sa bahay ng kanyang mapapangasawa, tiyak po ng kanyang pagparoon sa kanyang kasintahang babae ay maaring hating gabi. Yeah, that's why every day, this bride and friends, they waiting her husband come back to her house. Iyan ang dahilan kung bakit araw-araw itong babaeng pakakasalan at kasama ng kanyang mga kaibigan ay naghihintay sa muling pagparoon ng kanyang mapapangasawang And then lalaki. one day, bridegroom and his friends visit to woman's house with trumpets sound. At kapag binalak na po noong lalaking mapapangasawa ang pagdalaw doon sa kanyang bahay ng kanyang mapapangasawang babae, kasama ng kanyang kaibigan ay meron pong tunog ng pahaka o trumpeta. At the bridegroom arrived to woman's house, they together go back to the shelter, the new house, diba, for the bride. At kapag dumating na po yung lalaking pakakasal doon sa babaeng pakakasalan, sila po'y kapwa-yayaon upang tumira doon sa tahanang inihanda niya para sa kanilang But mag-asawa. at night, diba, in the evening, at night, when they go back to the house, they need lamp because this bride's friend, they have to guide bridegroom and also bridegroom's friends guide with them. At dahil nga po inabot sila ng hating gabi at ito'y madilim, kaya naman nangangailangan sila ng ilawan at langis sapagkat ang gagawin po ng mga kaibigan po ng lalaking pakakasal ay gabayan itong lalaking pakakasal at itong babaeng pakakasal patungo doon sa kanilang tahanan. That's why it is not important even though they can sleep diba, at night because midnight they can sleep, but it is important wedding dress and then lamp and oil. Kaya nga kung mapapansin po natin, maaari naman ipagpabukas at matulog muna sila bago sila umalis. Pero kailangang ihanda talaga ng babaeng pakakasal yung kanyang damit pangkasalan, ilawan at langis. At night, after come back to bridegroom's house, there's leading a little small party. At alam niyo po ba na kapag sila po ay nakarating na doon sa tahanang inihanda doon sa babaeng pakakasalan, magkakaroon po ng munting salo-salo. Because usually 7 days wedding ceremony in the bridegroom's house. Sapagkat ang tradisyon na ginagawa po ng mga Israelita para sa kanyang kasalan ay 7 araw na pag-celebra. After small party, this bridegroom and bride into the house and sleep together. Kaya kapag katapos na po yung salo-salong kanilang inihanda ng gabi iyon, ang lalaking pinakasalan at babaeng pinakasalan ay papasok na po upang matulog sa kanilang Until tahanan. that point, diba, until into the room, all the time, the brides must cover, diba, have to cover by the veil. Pero alam niyo po ba na hanggat hindi nakakapasok doon sa mismong kwarto yung babaeng pinakasalan, hindi niya po pwedeng alisin yung talukbong ng kanyang mukha. After sleep, this bridegroom opened the door and came out. He shouted, "My wife is near virgin, true virgin." At pagkatapos po ng gabing iyon, kinabukasan ay bubuksan na po ng lalaking pinakasalan yung kanyang pintuan at isisigaw niya, "Tunay na dalaga ang aking pinakasalan." Yeah, which means he has no other husband or no boyfriend, only just near virgin, but only she has no, my wife has no experience other men. Ibig sabihin, pinatutunayan ng lalaking ito na yung kanyang napangasawang babae ay wala pang naging karanasan kahit sa kanino mang lalaki at ang tangi siya lamang ang nakagalaw nito. The bridegroom first came out from the room and shout because already friends and other many guests they are waiting outside. That's why shouting, "My wife is near virgin, true virgin." Kaya nga po, sa panahon ng pagsasaya nila, ay naghihintay sa labas yung kanyang mga kaibigan na dumalo doon sa kasalan at hihintayin yung ipoproklama ng lalaki na yung kanyang napangasawa ay tunay na And dalaga. then this bridegroom removed the veil from the wife. At yun na po yung panahon na kung saan aalisin na
ng lalaking pinakasalan, yung talukbong ng babaeng And pinakasalan. 7 days, at the 7 days, they have a wedding ceremony with bride. Kaya nga po, 7 araw na pagsasaya ang kanyang gaganapin doon sa kanyang babaeng pinakasalan. That's why in the book of Revelation, there's 3 different kind of signs, symbols in the Bible. Kaya nga po makita natin doon sa aklat ng pahayag ay may 3 senyales na inihayag doon. First time, God removed 7 seal. Una ay pag-aalis noong 7 tatak. In the second time, there's 7 times trumpet sound. Pangalawa ay yung tinatawag na 7 tunog ng trumpeta. In the tribulation, during tribulation, there's 7 bowl of the days of God. At doon naman sa tinatawag na dakilang kapigatian ay meron din tinatawag na 7 mangkok ng puot ng Diyos. This evening, I want to explain to you these seven trumpet sounds, how much important. This is really important for our wedding ceremony. At sa gabing ito, ang nais kong ipaliwanag sa inyo ay kung gaano kahalaga yung tunog ng trumpeta na yun sa araw ng kasalan. Like as 7 seals, only very simple, only 1 seal, only 1 verse. Like as a very simple explanation. Sapagat kung titignan po natin yung aklat ng pahayag, kapag binubuksan na po yung 7 tatak, napakasimple lamang po yung kanyang pagpapahayag. Also, trumpet sounds from 1 to 6 trumpet sounds very simple explained in the Bible. At ipinapaliwanag din ng Biblia yung pinakasimple po na kapaliwanagan tungkol sa pagtunog ng trumpeta. But only last trumpet sound, the 7th trumpet sound, starting from Revelation chapter 7 to until 13. Pero alam niyo po ba na yung pampitong tunog ng trumpeta ay napakahalaga sapagkat ito po ay nakasulat mula doon sa kabanatang 7 hanggang kabanatang 11. How many chapters? 10, 11, 12, 13, 4 chapters. From the 21 chapters, 4 chapters belong to last trumpet sound. Kaya nga po masasabi natin apat na kabanata ang nakapaloob tungkol doon sa ika-7 tunog ng trumpeta. That's why you can understand why Jesus like I come back again to us to accept His wife. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin kung bakit muling paparito ang ating Panginoong Hesus ay upang tanggapin yung kanyang mapapangasawa. It is a mystery, but God want to really clearly want to explain to us about this last trumpet sound, and then we will join to wedding ceremony. At sa kabila po ng pagiging hiwaga ng bagay na ito, pero nais liwanagin sa atin ng Diyos tungkol doon sa ika-7 tunog ng trumpeta. Revelation chapter 10, verse 7. Pahayag 10:7. Kundi sa mga araw na dinig ng ika-7 anghel, pagka malapit na siyang umihip, kung magkagayoy, ganap na ang hiwaga ng Diyos. Ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Already Apostle Pablo said, but this is mystery, the resurrection and join to wedding ceremony. Kanina nga po ay nakita natin kung paano ipinahayag ni Apostol Pablo na ito po ay isang hiwaga na kung saan tayo makikisama doon sa kordero, doon sa And kanyang then kasalan. Apostle John also saying, in the days of the sounding of the 7 angels, with the 2 sound, the mystery of God would be finished. At ito yung ipinapaliwanag din ni Apostol Juan na kung di sa araw ng tinig ng ika-7 anghel, pagka malapit ng siya'y umihip, ay magaganap na ang hiwaga ng Diyos. Okay, and then chapter 11, 11, verse 15, 15, ay sinabi po dito, at umihip ang ika-7 anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at na nagsasabi, ang kaharian ng salibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. By the last trumpet sound, did the kingdom of the world change to kingdom of our Lord Jesus Christ. Makita natin dito na sa huling tunog ng trumpetang iyon, yung mismong kaharian ng salibutan ay magiging pag-aari ng Panginoon. That's why Revelation chapter 11 explain
about the measuring, the judgment of his church. Kaya nga po, masasabi natin ang pahayag 11 ay tumutukoy doon sa tinatawag na kahatulang gaganapin ng Diyos para sa kanyang iglesia. And then explain from Revelation chapter 11, explain to us who will be captured, raptured, catch up to air and join to wedding ceremony. At mula dito sa kabanatang ito ay makikita natin kung sino po talaga yung aagawin ng Panginoon doon sa alapaap o makakasama ng Panginoon. Yeah, verse 1, diba? Revelation chapter 11, verse 1 said, diba? Rise and measure the temple of God, also the altar, and those who worship there. Kaya naman sinabi doon sa talatang 1, sabi niya doon, sukatin mo at magtindig ka ang templo ng Diyos, ang dambana at ang sumasamba roon. Here the temple, that is the most holy, the holy place, diba? Those who worship in the most holy place. At yung templo ng Diyos doon ay kumakatawan doon sa mga sumasamba sa Kanya sa dakong kabanal-banalan. Without overcome, we cannot into the most holy place. At alam natin na kung hindi tayo magiging matagumpay, hindi po tayo makapasok sa dakong kabanal-banalan. And then also many, they are still worship in the altar, diba? In the altar. At nakita natin dito na nabanggit din yung dambana na kung saan marami pa rin sumasamba roon. Only just God wants to save two kind of believers, those who worship to most holy place and unholy place. Ibig sabihin, dalawang klase lamang na mananampalataya ang naisiligtas ng Diyos, yung mga sumasamba sa dakong kabanal-banalan at ang mga sumasamba doon sa dambana. And then verse 2, diba? But diba the court, diba? Temple court, because this outside of the temple will be trampled by the Gentiles 42 months. At sinabi naman po dito sa 2, pero yung labas ng templo ay pabayaan mo na, sapagkat ito'y ibinibigay sa mga hintil upang itong yurakan ng 42 buwan. And then from verse 11, from chapter 11, it says about two witnesses. At alam natin na ang kabanatang 11 ay tumutukoy din sa 2 saksi. Yeah, already I told you, two witnesses, they are not two men. At binanggit ko na nga po sa inyo na yung 2 saksi na yon ay hindi tumutukoy sa 2 tao. Yeah, we need salvation and eternal life. Ang kailangan natin ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. The Moses, Old Testament times Moses, he's the sign of our salvation. At si Moises nga po doon sa lumang tipan ay kumakatawan sa ating kaligtasan. That's why Israel people, they saved from Egypt with Moses, diba? Moses, and then came to in the desert. Kaya naman naligtas sa mga salita sa pamamagitan ni Moises at nadala sila sa ilang. And then they worship God with Moses in the holy place. At natuto rin po silang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng dakong kabanal-banalan. But those who overcome, diba? Like as Joshua and Caleb, those who are overcome, they into the Canaan, the most holy place. At alam natin na yung 2 naging matagumpay lamang na si Josue at si Caleb ang nakarating doon sa Canaan na kumakatawan sa dakong kabanal-banalan. Those who overcome, they into the most holy place, the Canaan. Ibig sabihin niya, yung lamang magtatagumpay, ang tunay na makakapasok doon sa dakong kabanal-banalan na kumakatawan sa Canaan. That's why we need two witnesses in our life. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan natin yung 2 saksi na yon para sa ating buhay pananampalataya. In the first step, by the one witness of God, the Moses, we have to save from the world. At sa unang hakbang ay kinakailangan po natin yung kaligtasan na yon sa pamamagitan ni Moises na tayo maligtas mula sa sanlibutan. And then in the second step, with Joshua, diba? Who's Joshua? Jesus. Name is Yeshua, same name. With Jesus, overcome, and then it is already into the most holy place. At ang pangalawa naman ay kinakailangan natin ang katulad ni Josue. At yung Josue na yun ay katumbas din ng pangalang Jesus. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay makapasok tayo doon sa dakong kabanal-banalan. You know, in the last day, many will be killed. I think many will be killed by the devil. Alam natin na sa huling kapanahunan, marami talagang mapapatay ang diablo. But if they have no two witnesses, Moses and Joshua, they cannot overcome. They cannot die for Jesus Christ. Pero alam niyo po ba na kung wala yung 2 saksi na yon, ay hindi natin makakayanang mamatay para kay Kristo.
But thanks God because nearly already our church focus of our teaching is already overcome, not salvation, only salvation, already level of overcome. Pero tayo nagpapasalamat na sapagkat ang ating iglesia hindi na nakasentro sa kaligtasan, kundi tayo nakasentro na ngayon sa ating pagtatagumpay sa pagpasok sa dakong kabanal-banalan. That's why if we really overcome, already we are staying in the most holy place with Jesus. Kaya naman kung tunay po tayo magiging matagumpay, tayo po'y makakasama ng ating Panginoong Jesus, ni Diyos, ni Josue. And then even though we die during in our first life, we relate from this after 3.5 days. At bagamat tayo mamamatay, pero tayo naman ay muling bubuhayin sa pamagitan po ng 3 taon at kalahati. It is Revelation chapter 11, verse 11 and 12, diba? At yan ay nakasulat sa pahayag 11, 11 hanggang 12. They are from death. Na kung paano sila'y muling nabuhay mula sa mga patay. And verse 12, diba? Verse 12, from heaven, God said, come up here, and they ascend to heaven in a crowd, and we saw them. At mula sa 12 sinabi doon, mula sa langit, ay sinabing, umakyat kayo rito, at sila'y umakyat sa langit at isang alapaap, at pinagbasdan sila sa kanilang mga awan. This is rapture, diba? This is rapture. They from death and join to wedding ceremony. Ito po yung tinatawag na pag-agaw sa mga mananampalataya at sila'y makasama doon sa dakilang kasalan. They are nearly blessed because not only salvation, already they are overcome. That's why even though die, they from death and join to wedding ceremony. Kaya nga po masasabi natin, hindi lamang simple itong kaligtasan, kundi sa pamamagitan po ng kaligtasan iyon, sila ay naging matagumpay at nakasama doon sa kasalan. And then chapter 12 explains different kind of churches. At ipinaliwanag naman po ang kabanatang 12 ang iba't ibang klase po ng iglesia. From verse 1, this one woman, diba? This woman is churchy. Not only one churchy. We don't, true churchy. At doon sa talatang 1, tinutukoy po dito ay yung babae, at yung babae yun ay kumakatawan sa iglesia, hindi lamang isa. Yeah, that's why verse 1, diba? Great sign appeared in heaven. The woman, this woman is churchy, clothed with the sun and the moon under the feet, and then on her head the garland of the 12 stars. At sinabi noon ay isang dakilang tanda ang nakita sa langit, isang babae na nararamta ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang ulo ay may isang putong. Yeah, I guess this woman is true church. That's why you already put on the Christ, diba? Put on the Christ, the clothes with the sun and the moon, and then this true disciple of Jesus Christ, 12 disciple of Jesus Christ, like it in the church. At nakita natin dito na yung babae yun ay tunay naging matagumpay sapagkat makikita natin na nandoon na sa kanya ang putong na siyang lumalarawan naman doon sa 12 alagad ng Panginoon. That's why verse 2, from this church already being a child, with child, and then cried out labor and pain to give birth. At mula doon sa babaeng iyon ay makikita sa kanya ang pagdadalang tao. Siya'y sumisigam at nagdaramdam sa panganak at hirap na and then this enemy, diba? Enemy, the dragon, fire-dead dragon, also want to destroy church. At yung dragon na binabanggit dito ay ninanais po na sirain po ang iglesia. Yeah. And then verse 4, diba? This woman already ready to give birth. That's why, but this dragon want to devour her child as soon as it was born. At dahil nga po malapit ang mga anak yung babaeng iyon, ninanais po ng dragon na iyon na lamunin yung kanyang magiging anak. Yeah, but verse 5, okay, sabay-sabay tayo. 5, at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Yeah, this male child is already overcomer, diba? Overcomer from this true church. At alam niyo po ba na yung anak na lalaki na yon ang masasabi nating lubos na naging matagumpay mula sa iglesia? Yeah, that's why this true child, male child who came out from true church will be catch up to God and throne of God. Kaya naman mula sa anak na ito, itong anak na ito ay aagawin
at dadaling sa Diyos at makakasama doon sa kanyang loob. This rapture, this male child those who overcome will be raptured. At ito yung tumutukoy doon sa mga magtatagumpay na kung saan sila'y makasama doon sa pag-agaw na gagawin ng Panginoon. And then, like Revelation chapter 20 from verse 4, this male child sit on the throne of God with Jesus Christ and then govern, control the world. At doon sa pahayag 20, talatay 4, itong anak na ito ay kasamang luluklok ni Kristo doon sa kanyang luklukan at mamumuno sa lahat ng mga And then bansa. verse 7, war broke out in heaven. Where's heaven? Church. It is church, true church. At ito po, sabi doon sa 7 na siya po ay magbabaka sa langit at yung langit na yun ay tumutukoy sa iglesia. Okay, this one verse, Revelation chapter 13. Pahayag 13. Revelation chapter 13, one beast came out from the sea, Isang halimaw po ang lumabas mula doon sa dagat. And then, okay, verse 6, sabay-sabay tayo. Sa at binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos, upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Also, this beast who belong to the devil's worker, like as devil's body, devil's man, he opened his mouth and blasphemed against God. At mula dito sa kampon mismo ng Diablo, na yung mismong halimaw na yon ay bubuksan niya yung kanyang bibig sa kapusungan laban sa Diyos. Only blaspheme by word blaspheme God and His name. Ibig sabihin, ang gagawin niyang kapusungan laban sa Diyos ay yung mga salitang laban sa kanyang kalooban. On just angry and blaspheming His tabernacle. Whose tabernacle? Those who dwell in heaven. At pupusungin din ito ang tabernakulo at lahat ng mga nananahan sa langit. That's why you can understand this tabernacle is already God's tabernacle, God's house, God's place, the most holy place. Kaya nga po itong tabernakulong ito ay masasabi natin kung saan nananahan ng Diyos, kung saan ang tahanan ng Diyos. Ito po yung dakong kabanal-banalan. It is really good Korean translate. Explain who is tabernacle. The tabernacle is those who are dwelling in the heaven. They are tabernacle. At alam niyo po ba na sa sali ng wikang Koreano, pinapaliwanag na po yan na yung tabernakulo ay kumakatawan doon sa mga nananahan sa langit. You know, Isaiah chapter 1 verse 2 there, God said to people, hear the heaven, hear the earth. At doon sa Isaias 1:2, sabi niya, makinig kayo langit at makinig kayo lupa. God said, I want to talk to you. That's why you must hear Him. You heaven, you earth, you must hear in my voice. At dahil nga ako'y mangungusap sa inyo, tingin ninyo ang aking tinig kayo na lupa at langit. That's why this heaven is not over the real heaven. Heaven is God's tabernacle. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung langit na yun hindi yung alapaap na nasa itaas, kundi ito po yung tabernakulo ng Diyos. You know why heaven? Because that is God's house, God's dwelling place, God's place. Tinawag silang langit sapagkat ito yung kung saan pinananahanan ng Diyos at tahanan ng Diyos. Ark of the covenant already must sit, God's throne must sit. At alam natin mula doon sa kaban ng tipan ay nandoon yung luklukan ng awa ng Diyos. That's why go back to chapter 12. 12. That's why chapter 12 verse 7, war broke out in heaven means tabernacle, in the tabernacle, the most holy place. At sinabi niya doon ay nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Ito po yung tabernakulo na kung saan pinananahanan ng Diyos. At the time, God sent Michael and his angel to fight dragon. Kaya naman, ipinadala ng Diyos si Miguel upang makipagbaka sa dragon. But they did not prevail, and then they cannot find their place in heaven no longer. Kaya nga po makikita natin doon na hindi sila naging matagumpay at wala silang puwang doon sa kalangitan. And then great dragon cast out and serpent, the old called devil and Satan. Kaya naman yung malaking dragon at yung matandang ahas na tinatawag na Diablo o Satanas ay inihagis. Verse 10 and 11, sabay-sabay. 10 hanggang 11, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos
at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanyang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Satan and his workers all the time, they accused us. Ibig sabihin, si Satanas, ang kanyang kapon, ay walang ginawa kundi magsumbong laban sa atin. Every day and night, all the time, they try to accuse us to God. At ito yung ginagawa nila araw at gabi na kung saan tayo pinaparatangan laban sa Diyos. You know, this means what's the accuse? Why they are accused to us to God? Pero kailangan maging maliwanag sa atin, bakit nga ba tayo pinaparatangan laban sa Diyos? We are believers, diba? We are believers, but sometimes we have sin, mistake, sin. Ibig sabihin, sa kabila po ng ating pagiging mananampalataya, hindi po natin naiwasan na tayo po nagkakasala. At that time, the devil, Satan, accused us to God. You are, oh, God, they're sinner, he's sinner. At iyon yung panahon na kung saan pinararatangan tayo laban sa Diyos. Sinasabi niya, iyan ang mga anak mo nagkakasala. But if this sinner has no blood of Jesus Christ, he will be accused by God. Kaya nga po, kung wala po siyang dugo ni Kristo, siya po'y patuloy na siya po'y maakusahan. But if this sinner, mistake sinner, he has nearly blood of Jesus Christ, he will be not judged by God. Pero kung ito'y nagkakamali man dahil sa kanyang pagkakasala, pero kung taglay niya yung dugo mismo ni Kristo, hindi po siya hatulan ng Diyos. Okay, like Cristiano, before, when I did not understand about my old man and then the gospel cross, when I see my sin, I judge myself. Alam niyo po ba, nung hindi ko pa naunawaan yung mabuting balita at tungkol sa krus ni Kristo at ang dugo ng ating Panginoon, kapag nakikita ko yung kasalanan ng aking nagawa, ako mismo humahatol sa akin. Yeah, because the Satan devil also accused to myself, you are sinner. Sapagkat naniniwala ko na si Satanas ang nag-uudyok sa akin na ikaw ay makasalanan. You are pastor, you are believers, you are pastor and missionary, but you have mistake and sin. Maaring ang ikaw ay pastor o misyonaryo, pero naroon pa rin ang pagkakamali at maraming kasalanan. That's why, how about really, I lost my peace, true peace, peace in my heart, and then worry about my salvation. At kapag ganun ang nangyayari, nagkakaroon ako ng kabalisahan tungkol sa aking kaligtasan at maaring minsan ay nawawalan ako ng pag-asa para sa kaligtasan. If I have mentioned, I doubting about my salvation. Maybe I lost my salvation. Kaya kapag nakikita ko at nalalaman ko marami akong nagawang kasalanan, naisip ko na baka mawala mismo yung aking kaligtasan. Yeah, because at the time I didn't know about crucified my old man which is on the cross and made from this. Pero dahil nga po hindi ko pa po alam na ako yung aking lumang pagkatay kasama na ni Kristong namatay at muling nabuhay. But this time already nearly I believe I died on the cross Jesus and then I have no more my old man. Pero sa kasalukuyan, alam kong ako'y namatay na at kasamang nabuhay ni Kristo, kaya wala na sa akin ang aking lumang pagkatao. That's why today also same, diba? Last time I explained to you about dead works, dead deeds. Even though you have already died on the cross, but still you are like as legs of the octopus already cut up from the body, but moving, there's sin, still we have mistake. Kung paano nga po, naliliwanag ko sa inyo na bagamat tayo ay namatay ng kasama ni Kristo, pero nagsisindi pa rin tayong nabubuhay doon sa ating lumang pagkatao na para tayo yung mga galamay ng octopus, bagamat ito'y hiniwalay na sa katawan, pero gumagalaw. At that time, the devil also accused to me, to my conscience, diba? You are sinner, you are sinner. At iyon yung panahon na kung saan inakusahan ako ng diablo sa aking konsensya na ikaw pa rin ay makasalanan. But this time, me and my God the Father will not accept accuse of the devil. Pero naniniwala ko na ako at ang aking Diyos ay hindi namin tatanggapin anuman pag-akusa na ginagawa ng diablo. You see, devil talk to me, diba? Devil talk to God. Devil talk to God. Pastor Jung is sinner. How about Pastor Jung sinner? Devil also talk to me through my conscience. You are sinner. You are sinner.
Kaya hindi lamang ako inaakusahan ng diablo sa harapan ng Diyos na ako isang makasalanan, pero ginagamit niya rin ang aking konsensya upang ipakilala sa akin na ako'y makasalanan. Today, today, what is my answering? That's why already I died on the cross because of my sin. Pero kapag gano'n ang nangyayari, sinasabi ko sa diablo, yan ang dahilan kung bakit ako ay namatay ng kasama ni Kristo dahil sa aking kasalanan. Nearly, I know, nearly I am sinner. There is no celebration because nearly I am sinner. Inaamin ko naman na ako isang makasalanan at maaring wala akong karapatan doon sa kaligtasan. Nearly, I have sinned puro in my body, puro in my mind. I am nearly sinner, I know. Maaring inaamin ko din naman sa aking sarili na mula sa aking kaisipan ay punong-puno ako ng kasalanan. That's why I have come to the cross and died with Jesus Christ on the cross. At yan ang dahilan din kung bakit ako'y lumalapit sa krus at upang mamatay at muling mabuhay kasama ni That's Kristo. why when devil tried to accuse me, I shout, devil. No, already I died on the cross. Already I died. Kaya naman kapag nararamdaman ko ang pag-akusa ng diablo laban sa akin, sinasabi ko sa kanya, hindi, sapagkat ako'y namatay na. Already I died on the cross. Jesus Christ. That's why God the Father will not judge me, will not accuse and judge me. At dahil namatay na akong kasama ni Kristo dun sa krus, kaya naman ang Diyos Ama hindi na ako hatulan sa aking kasalanan. By faith, to the faith, we can overcome the devil who accuse us. At naniniwala tayong kaya natin mapagtagumpay ng diablo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Siya na umaakusa sa atin. Please check yourself now. If you have true faith, already you are nearly believe you are ultimately on the cross time, you will not be accused. Kaya naman kusuriin natin mga sarili kung meron tayong tunay na pananampalataya, mag-akusa man sa atin ng diablo, hindi tayo papayag sapagkat tayo kasama ng namatay ni Kristo. That's why verse 11, they overcome him, the devil, by the blood of the Lamb. Kaya naman sinabi sa 11 na sila'y dumaig sa dinaig ang diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero. When we died on the cross, and later from this, with Jesus Christ, already Jesus Christ leaving us with His blood. Kaya nga po masasabi natin na matapos tayong mamatay at muling mabuhay ni Kristo doon sa krus, namumuhay na sa atin si Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. It's enough. If we have only blood of Jesus Christ, it's enough for salvation, eternal life. At naniniwala tayo na sapat na po ang dugo ni Kristo para sa ating kaligtasan at buhay na walang That's hanggan. why for the salvation, you must die on the cross, and that will not be accused by the devil. At para sa ating kaligtasan, kailangan nating mamatay na kasama ni Kristo doon sa krus upang hindi na tayo makakusahan ng diablo. Yeah. By faith, but only by faith. That's why we died on the cross. At ito'y mangyayari lamang sa pamagitan ng ating pananampalataya, kaya naman tayo namatay na kasama ni Kristo sa krus. And then also by the Logos, word of their testimony, overcome the devil. At sa pamagitan din po ng salita ng kanilang patotoo, sila'y naging matagumpay laban sa Logos, diba? That's why last time I explained to you, do not accept the word of God as a commandment. Just accept as a food. Kaya naman sinabi ko sa inyo na huwag niyong tatanggapin ang salita ng Diyos bilang utos, kundi tanggapin natin ang salita ng Diyos bilang pagkain. We also say, before I died on the cross, I accept word of God as a commandment. That's really worry about the commandments. Yan ang dahilan kung bakit nang hindi ko pa naunawaan ang kamatayan doon sa krus, tinatanggap ko din ang salita ng Diyos bilang utos. But today is different. When I read in the Bible, I eat word of God as a spiritual food. Kaya nga po, nag-iba na ngayon sapagkat habang ako'y nagbabasa ng Biblia, binabasa ko, tinatanggap ito bilang spiritual na pagkain. People, I did not understand this gospel. I try to understand and believe word of God through my old man, my head. At nung hindi ko pa naunawaan ang ganitong klase ng mabuting balita, oo nga po, inuunawa ko ang salita ng Diyos sa pamagitan ng aking lumang pagkataong kaisipan. For example, like as God become man. Through my head, I try to understand, but really not believe in my heart. Maaring inuunawa ko na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamagitan ng aking kaisipan, pero mula sa aking puso, hindi ko ito pinapaniwalaan. That's why when I preaching, before I told you, when I preaching, I said to members, God, Jesus is God, but in my heart, it's true. Do you believe this? Kaya naman, nabanggit ko sa inyo sa aking pangangaral, bagaman sinasabi ko sa mga miyembro na
ang Diyos ay buhay, pero sa buturan ng aking puso, meron akong pag-aalilangan. Totoo kaya ito? But after Jesus Christ live in me, I can really believe the Word of God, all the Bible. Pero matapos po na mamuhay sa akin si Kristo, naniwala ako sa salita ng Diyos at ito'y nananahan sa akin. Because God is not man, He's Almighty God. That's why He can be man, He can walk on the water, He can nature on this. Ang Diyos ay hindi tao at siya ay isang makapangyarihan. Kaya naman pwede siyang magbuhay mula sa mga patay, lumakad sa ibabaw ng tubig. That's why they did not love their lives to death. Yan ang dahilan kung bakit sinabi sa mga talatang ito na hindi nila inibig ang kanilang mga buhay hanggang kamatayan. That's why they can be nurtured by the last trumpet sound. Kaya naman sila'y karapat-dapat po na makasama doon sa pag-agaw na gagawin ng Diyos sa huling tunog ng trumpeta. And then from 12:13, this woman went to wilderness to protect his people, diba? His child. Mula doon sa 12:13, itong babae ito ay pumunta sa ilang para pag-ingatan yung kanyang anak. Verse 14, okay, sabay-sabay tayo. 14, at sa babae binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinakadahilanan ng kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. From this true church, like as may child will be captured and into the heaven. Mula sa totoong iglesia ito, isang anak ang maaagaw at iaakit doon sa kalangitan. But problems, other members, diba? Other church members, they are still in the world. Pero ang naging problema, may mga miyembro po na nananatili sa sanlibutan. That's why devil wants to destroy this also church, wants to kill these church members. Yan ang dahilan kung bakit layunin ng diablo na wasakin ang mga iglesia. Exodus chapter 19 verse 4, diba? Okay, sabay-sabay. Exodus chapter 19 verse 4, there's also eagle's wings. Exodus 19:4, iyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo at kung paanong dinala ko kayo sa pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa aking tingin. God saved Israel people like by the eagle's wings from Egypt. Sinabi dito na iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula doon sa pakpak ng agila mula sa Egypto. In the last day, God gave to this church great eagle's wings to protect His members. At sa huling araw, ibibigay din ng Diyos ang pakpak ng agilang ito sa iglesia upang pangalagaan at ingatan sila. She might fly into the wilderness, not only wilderness. This is something different place from the world. Na kung saan dinala ang babae ito doon sa ilang, pero ang ilang nito hindi katulad po ng sanlibutan. I think many pastors, they said through wilderness, like as Saudi Arabia and Middle East, through wilderness. Pero yung ibang mga pastor, ang kanilang pangangaral na yung ilang na yon ay kumakatawan sa katulad ng bansang mga Saudi Arabia o sa mga nasa gitnang sinangan. But I think this wilderness is not true wilderness, like as a mountain area, diba? In the last day, there's tribulation. During tribulation, we can escape to mountain, like mountain. Pero ang ilang na ito ay maaring masasabi natin katulad din ng mga kabuntukan. Pagdating ng dakilang kapighatian, maaring tayong lahat ay pumaroon sa kabuntukan. Because if we will worship to idol and accept the sign 666 will be judged and will go to hell. Sapagkat kung tayo sasamba doon sa Diyos-Diyosan ng halimaw at malalagyan tayo ng tatak, wala na tayong magiging kaligtasan. Also, in the world is different law and then different power of the government. At alam natin sa sanlibutan, sa panahong iyon ay magkakaroon ng iba't ibang klase ng kapangyarihan at kapamahalaan. That's why in the last day, some governments very strict, very strong persecution to believers. Kaya nga po, pagdating ng araw na yon, ng huling kapanahunan, maaring mismo ang gobyerno ang uusig sa mga mananampalataya. But some countries not so strong. That's why some believers can be survived. Kaya masasabi natin na hindi naman pare-pareho ang mga bansa, may mga bansang mahina ang gobyerno, kaya hindi po sila masyadong uusig. Also, like as Mount Province, diba? If we go to escape to Mount Province and stay there, it's okay.
even though not worship idol, not worship the 66, okay lang. Kaya halimbawa po, kung kayo ay nasa mga probinsya o kabundukan, hindi po masyadong ganoon kahigpit ang mga gobyerno, kaya kahit na hindi tayo sumabas sa Diyos-Diyosan o malagyan ng tatak, ayos lamang sa kanila. Yeah. But God sent to this church great wings and protect these members. At ipadadala nga po ng Diyos sa kanila yung pakpak ng agila upang sila ay mailigtas. And then the us will help in the us will drink the flood water and then helping this church. At ang sanlibutan iyon ay iinom ng dugo na iyon mula doon sa tubig at sila po ay mananatili sa iglesia. Okay, really, we need hope to the wedding ceremony. Ang kailangan po natin ngayon na maging pag-asa ay makasama tayo doon sa dakilang kasalan. Yeah, because with last trumpet sound, Jesus Christ will call His bride in the air. Sapagkat alam natin na sa huling tunog ng trumpetang iyon ay kakaunin ng Panginoon ang kanyang mga pakakasalan doon sa alapaap. And then two witnesses, those who died in Christ Jesus, they will confess and then join. At sa pamamagitan ng dalawang saksi na yon na kung saan sila po yung mga naging matagumpay, sila ay muling bubuhayin at dadalhin sa kanyang Those two witnesses, already they are already they saved from the sin and then overcome the devil. Sila po yung ibinibilang na naging matagumpay laban sa kasalanan at napagtagumpayan ang diablo. And then also from true church, true believers will come out and then nurture. At mula doon sa tunay na iglesia, mga tunay na mananampalataya ay makakasama doon sa pag-agaw doon sa alapaap. Because they overcome by the blood of the Lamb or the word of the testimony. Sapagkat sila ay naging matagumpay mula doon sa dugo ng kordero at sa salita ng patotoo. That's why we can understand, if you want to nurture by Jesus Christ, diba, you have to really overcome not only salvation. Kaya nga naunawa natin mabuti kung ninanais po natin talaga na makasama doon sa pag-agaw na gagawin ni Kristo, hindi lamang tayo maliligtas, kundi kailangan nating maging matagumpay. You have to overcome the devil. Where's devil? That is our self-ordinary man. At mapagtagumpayan natin ang diablo. Nasaan ang diablo? Nandun sa ating lumang pagkatao. Of course, this devil, the king of the world is devil in the outside also, in the government, in the outside, in the city, in the people. Totoo naman, ang diablo ang siyang namumuno sa sanlibutan ito at naghahari at siyang namumuno sa mga gobyerno, sa lahat ng mga tao sa sanlibutan. But great enemy, strong enemy, the devil, that is ourself, our own. Pero alam naman natin na yung tinatawag na pagkilos na matindi ng diablo sa ating mga buhay ay nandoon sa ating mismong lumang pagkatao. Because our spirit want to nearly be saved and into the heaven. Sapagkat ninanais po ng bawat sa atin na tayo maligtas at makarating doon sa kalangitan. But this enemy, diba, our old man. That's why according to our feeling and emotion, our faces move. Pero meron tayong nagiging matinding kaaway. At iyon ay yung ating lumang pagkatao, yung ating mga sarili. Kaya naman kapag tayo may nararanasang hindi maganda, nababago yung pagkilos ng ating pananampalataya. According to our head knowledge from the school or from others, our face knows. Kaya naman, mula doon sa karunungan na nakuha natin maaring sa eskwelahan o sa mga katuruan ng ibang mga tao, nawawala din o naiiba yung ating pananampalataya. According to our theory, our teaching of the Bible school and teaching of the other pastor, other workers, other believers, it will be our enemy. At mula doon sa teorya na ating natatanggap, maaring ito eskwelahan o sa mga nagtuturo o sa mga nagsasabi sa atin, ay nawawala tayo dun sa pinakasentro ng pananampalataya. That's why Apostle Pablo said, we have to destroy these strongholds. All our soul, who belong to first man, Adam, and then dearly, we have to destroy. Kaya naman sinasabi na po sa Pablo na kailangan natin sirain yung matitibay na kuta na ito na kung saan pinagmumulan noong ating mga lumang pagkatao na galing sa diablo. If you are nearly overcome yourself,
you will deny yourself and take cross follow Jesus. Alam niyo po ba na kung tayo naging matagumpay laban sa ating mga sarili, tayo po ay itatanggihan natin yung ating sarili at papasanin ang krus at susunod sa Kanya. After you graduate college, you will follow Jesus Christ. At pagkatapos yung makatapos ng inyong kolehiyo, susunod kayo. But if you are not denying yourself, you have strong your own self, you will work for yourself. Pero kung mananatili tayo dun sa ating lumang pagkatao, magtatrabaho ka para sa iyong sarili. You want to be rich, you want to get big money, you want to be happy in the world. Wala kang nanasain kundi yumaman, magkaroon ng magkamal na maraming salapi at maging masaya para sa iyong sarili. That's why we need Jesus Christ. Ang kailangan natin ay sa Kristo. When Jesus Christ stay in us, after denying ourselves, Jesus Christ stay in us, we can get through faith. Sapagkat sa pananatili ni Kristo sa ating mga buhay, magkakaroon tayo ng tunay na And pananampalataya. by the faith, we can overcome. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay magiging We can matagumpay. hear the last trumpet sound, and then we'll join the wedding ceremony. At maririnig natin ang tunog ng trumpeta at makasama tayo sa kasalan ng kordero. Okay, let's shout 3 times. Oh my soul, overcome this time. We can pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ang manalangin natin ang Lord God. Nagpapasalamat kami sa Lord God. Tinuruan mo kami ng God at umasa doon sa kanyang kasalan. Panginoon, na kung saan ay nakasama doon sa mga may pinangako sa tunog ng kami. At naranasan kami pababayaan ng Diyos na manangan ay ng Diyos sa mga katuroan ng sanlibutan. Pagpahayaang manangan kami ng Diyos sa mga bagay na pandarayan ng Diablo. Hayaan mo, Ama, na kami ay hindi lamang naligtas, kundi maging matagumpay din po kami laban sa mga pakana ng Diablo na sumisira sa aming mga pananampalataya. Bata man o matanda sa aming iglesia, lumago sa pananampalataya, lumago sa spiritual ng Diyos, at ipaglaban namin ang pananampalatayang ito, ipaglaban namin ang katotohanan ito, ipaglaban namin ang kaligtasan ito, ipaglaban namin ang pangako mo na buhay na walang hanggan. Nagkakaroon man kami ng pag-aalinlangan, nagkakaroon man kami ng pagdudula, nagkakaroon man kami kayong Diyos ng mga pandarayan ng Diablo, but still, O God, our heart's desire is to overcome. Let our soul overcome. Let our soul overcome. Let our soul overcome, Panginoong Diyos. Yan ang aming patuloy na itinadalangin sa iyo, Panginoong God. Wala kami ibang hinahangad, kundi ang makasama ka, Panginoong Diyos, bilang mga pakakasalan mo, Panginoong God. Hayaan mo, Ama, na maging matagumpay po kami sa bawat araw, lalaki at babae, bata at matanda, Panginoong God, sa iglesia nito ay maging matagumpay. Pagbahayaang matangay ang aming pananampalataya ng emosyon. Pagbahayaang matangay ang aming pananampalataya na makatuloang nilalagay ng Diablo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, at ikaw lamang po, Panginoon, ang tunay na maghari at gumawa sa buhay ng mga sa amin. Ipaglawa mong salitang ito sa pamamagitan ng iyong katotohanan, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo na maghahari at gagawa sa buhay ng mga sa amin. Yan ang patuloy namin dinadalangin at yan ang hinahangad namin, Panginoong Diyos. Gumawa ka, kumilos ka, at patuloy ka magpalang sa buhay ng mga sa amin. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan. Inaasahan namin ang pagtugon sa lahat ng aming mga panalangin. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwalang lahat at ikaw lamang ang aasahan namin na kikilos at gagawa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Announcement lamang po, ang nanay po ang mother po ni Sir Darius po ay namayapa, pero po kanina po ay nagkaroon sila ng desisyon na i-cremate agad yung labi
ng kanyang nanay. Kaya biglaan po kanina, na-cremate po yung nanay niya, pero wala pa pong viewing. Kumbaga, gusto lang po nila na hindi na nila nakikitang nakalagay sa casket yung kanilang nanay. Kaya kanina po ay kinremate na po yung nanay niya at nagkaroon po kami ng short na gawain po kanina bago po kinremate yung David. Pero bukas po ay mag-uumpisa po yung viewing po niya doon sa santuario sa St. Peter po, doon sa malapit sa kanyang restaurant, alas 6 ng gabi. It will be 26, 27, and 28. So, 28 po ang last day po niya. So, bali po Saturday night, Sunday night, ay meron po tayong gawain. And then, Monday morning, bago po nila iuwi yung urn ng kanyang nanay. So, nagpapasalamat po siya sa PSJC sa inyong panalangin. At biglaan po yung nangyari. But I think this really God's will. Kaya po, makiisa po tayo. Makisama po tayo. If you have your car, pwede po naman yung dalhin yung inyong mga sasakyan kasi hindi po tayo magkakasya. Kasi may gawain po bukas. Darating po yung kanilang mga kamag-anak na hindi pa mananampalataya. That's why it is really our also way to evangelize them para i-share ang salita. God bless you all. See you on Lord's Day. Bukas po.